Nakoy hangyo sa tong tanan sa pagtindog o gatong kwao ng atong mga Biblia, magbasa ta sa Hebrews chapter 12. Magbasa tag duha ka bersikulo dinhi. Unya muadto pud ta sa Galatians chapter 5. Balik ko sa hymnbook. Salamat. Hebrews chapter 12. Now, gingon diri sa versikulo 1, Hebrews chapter 12 verse number 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. And then moadto ta sa Galatians palihog kapitulo 5. Sugod ta dinhi sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 9. Okay? Galatians chapter 5. Verse number 7. Ang pulong sa Diyos nagingon dinhi, ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. Versikulo 9, a little leaven leaveneth the whole lump. Magampo kita ang Diyos magpanalangin. Father in heaven, salamat sa mga passage na nabasa namo gikan sa imong pulong, ug salamat Ginoo sa mensahe karong hapon. Salamat sa mga katawhan nimo nga nagbalik ug nagsimba karon sa imo. Panalangin ni Lord ang tanan o gamita kini mensahe karon to encourage us, oh God. Help me samtang iwali nako ang imong pulong. Lord, tagay ko kaalam ug puno ako sa balaan nga espiritu. Lord God, I pray nga ikaw Ginoong Dios magliho karon Ginoo nga oras. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. Ang akong pagampo nga unsa ang imong katuyuan sa among kinabuhi, Lord. I pray nga kini Ginoo ma-fulfill, oh God. Kini Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon is how Christians hurt themselves spiritually. How Christians hurt themselves spiritually. Okay, paano ginapasakitan sa Kristohanon ang iyang kaugalingon sa espirituhanon nga bahin sa iyang kinabuhi. Now, nayo sa tao mga igsoon who lived alone in a house filled with food. His pantry was stocked with bread, fruit, and all the nourishment he needed. So diya sa imbalay, no, kompleto tanan, na ay pagkaon, na ay prutas, na ay drinks, na ay pan, tanan nga gikinahanglan sa iyang lawas naa diha sa iyang balay. Yet, strangely, ning dumili siya sa pagkaon. Every day, he grew weaker. Kaya di man siya mukaon. So nagkadugay, naluya siya. Complaining that he was hungry, unya, wala daw siya kusog. So ang silingan niya ning bisita ba unya nag-ingon. Ano di makamukaon?
Well, naanat na nandiya sa imong balay, na pagkaon, tanawa, na kumpleto. Na drinks, na mga prutas, tanan. Hindi makamagkaon. Well, ang katong lalaki mga igala, nagsulti siya, okay, balo mo ko ana, pero I just don't feel like eating. I keep hoping nga bisag dili ko magkaon, maayo ko, malagsik yapon ko. Well, pila ka days ang milabay, ang lalaki, naluya na gid siya pag-ayo, nga tungo nga di na gid siya makatindog ba. Ang iyang lawas nag-antos na, not because there was no food, but because he refused to eat what was already available to him. Now, unsa may spiritual lesson diya mga igsoon? Well, mao ni siya. Daghag mga Kristohanon ilahang ginapasakitan ang ilang kaugalingon spiritually. The same way, kining akong gihatag nga illustration sa inyo ha. You know, they have access to God's Word, prayer, and fellowship. Pero ilahang gineglect ang pulong sa Diyos, ang pag-ampo, ang fellowship. So ang resulta mga higala, no, imbis unta nga malagsik sila spiritually, they grow spiritually weak, discouraged, and vulnerable sila sa attack sa ilahang kaaway. Kaya naman, unsa tong mga available na diha sa ilaha nga pwede nila magamit aron malagsik sila, wa man nila gigamit. Pare gyapon no sa kadaghanan nga mga Kristohanon. God has given us His Word. Okay? Gitagaan ta niyag way para kita maka-communicate sa Ginoo ug maduol ta sa Ginoo. Mao ang pag-ampo. God has given us a church. And you know what? Na ang mga katawan sa Dios diha sa iglesia pwede ta magpa-expose atong kaugalingon diha sa ato ang mga kaigsunan. Apan daghan kay mga Kristohanon nga ning dumili sila. That's why imbis nga malig-on sila, makusgan sila, malagsik sila, naluya na hinuon sila. Another illustration akong ihatag sa inyo. Imagine mga igala, ikaw gadagan ka. Nya samtang gadagan ka, gaalsa ka, gapasan ka ug kanang bugat ba nga bag. Backpack ba no? Gadagan ka diha sa usa ka lumba unya gapasan ka, gadala ka og bugat nga backpack. Nga puno og mga bato. Well, ang mahimong na resulta mga igala, maka-move forward gyapon ka, makadagan gyapon ka, but it will slow you down and it will wear you out. Nga naman, nagpasan man ka, nagdala ka, o ka ng backpack nga bugat nga naay sulod nga mga bato. You know why there are Christians who struggle spiritually? Dili tungod sa mga outside attacks. But because of things nga ilahang gialaw diha sa ilahang kinabuhi. Karong hapon, tanaw nato may gala, no, tanaw nato gikan sa pulong sa Dios unsay mga nagkalailahi nga mga ways, no, mga pamaagi kung unsa pagsakit sa mga Kristohanon ang ilahang spiritual life. So una sa tanan, how do you hurt yourself? How do you hurt yourself spiritually? Number one, by holding on to sin. Kanang imuhang kuptan ang sala. You hurt yourself if you hold on to sin. You know, in Hebrews chapter 12 verse number 1, gikan diri sa atong gibasa, gingon diha sa pulong sa Dios, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kay balo ba mo mga igsoon, ang sala makapahinay na sa imuhang dagan. Sin will slow us down in our spiritual walk. Kaniya to mga sikreto nga mga sala, kaniya to mga bad habits, kaniya to mga ungodly choices. You know what? It can make us feel distance
from God. Kung naani sila sa imong kinabuhi may gala, bation ka nga ikaw layo ka diha sa Ginoo. So unsa may kinahanglan buhaton nato? Well, if we have this kind of things in our life, kinahanglan nga mag-honest ta mahitungod sa mga struggles nato. Unsa ang mga sala nga nakapahinay sa imong dagan diha sa Ginoo? Okay, what sins are weighing you down? And then once nga ma-identify nimo unsa ka na nga sala may gala, importante nga imuha nang isugilon sa Dios. I-confess nimo na sa Dios unya maghinulsol ka. Okay? Don't just feel guilty about your sin. Kinahanglan dalhon nimo na sa Dios unya talikdan nimo na nga sala. Kay mao man na siya nakapahinay sa imuhang dagan diha sa Ginoo o mao na siya nakapasakit sa imuha. Amen. So unsa na mga butang nga makapasakit sa ato dili nato na sila tipigan. Dili nato na sila gunitan. Dili nato na sila papuyon sa tuang kinabuhi. Nakapasakit man na sa tuwa. Ang sala mga igsoon makapasakit na sa tuwa. You know, we learn in our previous services igsoon kung unsay mga consequences sa sala. Amen. Ang mga resulta sa sala is kalaglagan, kadaot. 'Di ba? Kamatayon. I mean, do we want that in our life? Dili ba dili? Kinahanglan kung naay mga sala nato, i-confess nato sa Dios, maghinulsol ta, and then set accountability. Amen. Pangita og kanang, Christian nga friend or kanang godly nga Kristohanon mga igsoon nga mo encourage sa imuha. Okay, ayaw mo ka nagduol sa mga backsliders, ayaw mo duol sa mga tao nga unfaithful, mga Kristiyano nga unfaithful, ayaw mo og kanang duol mga igsoon sa mga tao nga walay maayo nga relasyon sa Dios. Dili sila makatabang sa imuha. Sila pay mo encourage sa imuha nga magpadayon ka anang salaa. Amen. So number 1, how we hurt ourselves spiritually. Number 1, by holding on to sin. Ikaduha, neglecting prayer and Bible study. Now, Psalms 119 verse 105, moadto ta dinha. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato dinhi, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, paano man ni siya makapasakit sa ato ang kaning ineglect nato ang prayer o ang kaning Bible study? Well, mao ni siya maigsoon. If we stop reading the Bible and praying, we'll lose our direction. Ano naman, tanawa, ang pulong sa Dios mao ni giya sa ato ang kinabuhi. Guide book ni nato ang pulong sa Dios. Sama sa ato ang nabasa karong hapon, ang pulong sa Dios is a lamp unto our feet and a light unto our path. In other words, ang Biblia mao ni maghatag direction sa tuang kinabuhi. Mao ni siya magtudlo sa tua sa tama nga dalan. It will give us clear directions in life. Amen. And kani makatabang sa ato pod nga dili ta makahimo og mga mali nga mga decision. It will also help us make right choices. Pag kita kanunay ta mag-spend og time sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Now, kung atuang ineglect ang Bible ug ang pag-ampo, mawala ang atuang direction. We begin to make decision based on feelings instead of God's truth. All right? So, naay mga panahon sa siguro sa atong kinabuhi mga igsoon nga naghimo tag decision based sa ato ang pagbati. Dili based sa kamatuoran nga naa dinhi sa Biblia. So, you hurt yourself if you neglect prayer and Bible study. Amen?
So unsa may application ani para sa ato mga igsoon? Now sa ato mga igsoon na importante ingon ani. Start small. Bisan mga igsoon 5 to 10 minutes matag adlaw diha sa pulong sa Dios o kanang mag-ampo ka, it can make a difference in your life. Amen? Sunod, paghimo mong paggamit mong mga reminders. Use reminders. Set a Bible reading plan or prayer alerts on your phone. Dili ba no? Naman na no? Magkuhan ka, i-alarm nimo ani nga time. Yan na may gala nga mauna ang oras nimo nga magampo ka o magbasa kag Biblia. And then, i-apply ninyo unsa ang inyohang gibasa. Unsay nakatunan ninyo sa pulong sa Dios. Ayaw lang ninyo basaha, but live it out. Live it out. Ikinabuhi. Amen. Sundan ninyo unsay mga nakatunan ninyo sa pulong sa Dios. So, mao na siyang ikaduha. You hurt yourself spiritually when you neglect prayer and Bible study. Kaning ikatulo. Ang ikatulo is when you compromise with the world. When you compromise with the world. Now, adto ta dinhi sa Galatians chapter number 5. Dili po na sa tuwang text, no? Galatians chapter number 5. Unya, basahon na to sa versikulo 7. Ang gingon ni Pablo diri, kamo midagan nga maayo. Ye did run well. Pero ang problema mao ni, kinsa ba ang nagbabag kaninyo aron kamo dili managsugot sa kamatuoran? Who did hinder you? Kinsay nagbabag ninyo nga kamo di mo mo-obey, di mo mutuman sa kamatuoran? Versikulo 8. Kini nga pagkadani wala nagaabot gikan kaniya nga nagatawag kaninyo. Versikulo 9, ang usa ka gamay nga igpapatubo kanang yeast nagapatubo sa tibuok minasa. Na unsa man siya gatudlo sa ato may gala ingon ani, ang gamay nga compromise, it will lead to a big drift away from God. You know what? Ang gamay nga compromise nga atong ginabuhat magdala na sa ato sa dako nga pagbira palayo sa Dios. Okay? Now, ang atong kaaway dili na siya mga igsoon mutintal sa tua sa obvious nga pamaagi. Kay kung obvious ang pagkatintal ni Satanas sa tua, makabantay man ta. So, ang pamaagi niya sa pagtintal sa mga katawhan sa Diyos kanang dili mapansin sa mga Kristohanon. Kanang na mga mga panahon ba no nga mura ko na mga ba nga kung ato ang tanawon ang kaninga butang murag masulti nato nga murag okay lang man na. Wa mo koy nakita nga mali diha. Pero kay balo ka mga higala, nga kung imuha na siyang itapad sa pulong sa Diyos, dili gyud na tama. No? Contradiction gyud na sa pulong sa Diyos. You see, no matter mga igsoon how good a thing is sa imong pananaw, mga murag okay lang siya, pero kung nakita nimo o nabasa nimo sa pulong sa Diyos nga sukwahi gyud na sa kabubuton sa Diyos, bisan pa murag okay lang siya, di gyud na siya maayo gihapon nga buhaton sa Kristohanon. Nga naman, later mga igsoon, ang kuanana, ang epekto ana ba no? Ingon na sa atong kinabuhi dili maayo. Magkanam-anam gihapon, madugay may gala mulala hangtod mga igsoon nga lala na kayo nga dili na makarecover ang Kristohanon. You see, the enemy doesn't tempt us with obvious sin at first. Well, unsay ginabuhat ni Satanas, he starts with small steps. Mahinay lang, ginagmay lang, hinay-hinay lang until mga igsoon makuha na kaniya. Okay? Kung sa baga ba, mura ginainan ka ni Satanas ba? Ayaw lang sa gudugan hidiri sa ako ang teritoryo. Bisag dira lang ka sa ito nga. Okay lang. So, the more you entertain, kanang nga butang, mga igsoon,
The more ka mga higala nga magkaduol ana. Until moabot ang panahon di sa imong kinabuhi nga naa na gyud ka diha duol sa iyahang territory. And once naa na ka sa iyang territory mga higala, diha na kaniya magapos. Ug dili na ka makabalik didto sa territory sa Dios. Layo na ka. Amen. Mao na siya ang compromise. So examine ninyo mga igsoon ang inyong mga entertainment. For example, mga movies nga atong ginatan-aw nato. Na siya epekto sa atong hunahuna. Kung sa mga salida ang inyong ginatan-aw. You see, nganong daghan kaayong mga babae o lalaki na hulog sa fornication. Tungod sa movie. Nganong daghang mga tao karong mahigala na-encourage sila sa pagpangawat tungod kay nakakuha sila idea sa movie. So, examine ninyo ang entertainment. Maayo ba ni? Kay kung moingon ka mahigala, okay lang man siguro ni. Salida lang man na. No, naapo na siya epekto diha sa imong kinabuhi. Labi na ikaw pa yung nga klase ang Kristo, wa pa jud kay basa-basa Bible. Panagsa lang ka magampo. Di pa jud ka faithful magsimba. Madala jud ka, madani jud ka ana mga igsoon. Isi ka na usay kani mga salida ba no ginatagaan ta og idea unsaon nato na pag-apply sa to ang kinabuhi. So gamiton po na siya ni Satanas. Another thing, music. Ay okay lang man ni siya. Okay lang man ni siya. Wala man ako ni ginakanta, ginapaminaw lang nako ni. You see, compromise. Wala nimo ginakanta pero ginapaminaw nimo. Later may gala sunod dili na nimo na paminawon, kantahon na nimo na. You see, mao na siya ang compromise. How about sa social media? Check niyo sa social media. You know what? People, ang mga tao no, bahala na lang kung sa ilang buhaton dira. Magbuhat sila mga stupido nga mga butang. You know, para lang mga igsoon no, makakot og attention sa mga tao. Social media will consume you. Well, i-check ninyo mga igsoon unsa na imong ginatanaw sa social media. Align ba na siya sa imong faith nimo? Kaya kung dili mga igsoon, well, sultihan ta, you are hurting yourself. Musulti ka nga, ay, movies lang man ni. Uy, kuan lang man siya kaning music lang man ni. Ginapaminaw lang man ako ni siya. Video lang man ni siya. Ila, waka kay balo. Pero mauna siya ang strategy ni Satan para makuha kaniya. Again, dili ka atakihon sa yawa nga obvious. Atakihon ka sa yawa mga igala hinay-hinay nga di nimo mapansin. Nga murag sa imuhang pananaw okay lang. Pero later magresulta siya og dako nga damage sa imuhang Christian life o sa imong spiritual life. Sabtan ninyo, ikaduha nga bantayan ninyo ang friendship. Watch your friendship. Ang akong pangutana sa inyo mga igsoon, are your closest friends leading you toward Christ or away from Him? So usa na nga i-consider kanibang mga gitawag nato nga close friend nato, are they leading us closer to Jesus or are they pushing us away from Christ? Kung kana nga mga tao nga gitawag nimo mga friends nimo or close friends nimo or best friend nimo mga igala, wala na sila nag-encourage sa imuha nga magduol ka di sa Ginoo, dili na imuhang nga mga friends igsuon. Naminaw ta? Mo biya na no nga daghang mga young people no bisag dinhi sa atong simbahan. Nalayo sa Ginoo tungod sa mga tao nga gitawag nila mga friends nila. Yes, gawas. Yes, as gawas. Sa kinsa lang ilang mga barkada. Bisag kinsa ilang katapok. Bisag kinsa ilang ka-meet up.
Bisag kinsa ang ilang kahalubilo. Nya makapangutana ka, kinsa na sila? Di man nakauban sa atong simbahan. Mga Kristohano na. Mga anak ba na sa Diyos? Mahadlokon ba na sila sa Ginoo? Kinsa na sila? Mga baptist ba na? Amen. You see? Usahay kita mahigala ginabutang nato sa peligro ang atong kaugalingon because we are exposing ourselves to unbelievers. Ikatulo, akong ikuan sa inyo mahigala is kinahanglan samtang wala pa kagitintag sayo, samtang wala pa ka mahigala na entice. You need to draw a line early. What is that line, Pastor? That line means boundary. That line means standard. Amen. Ayaw paghulat, hangtod mga igsoon, ang temptation makasulod na di sa imong kinabuhi. Kinahanglan naa kay boundary. Amen. Ambot pasabot mga higala, let me give you an example. Like for example, dili malikayan ng higala, na ang uban nato dinhi nagtrabaho sa gawas. Dili nato malikayan, natay mga kauban diha sa atong trabaho nga mga dili Kristohanon. So, importante ikaw, maghimo ka og boundary. Okay? Ang atuang communication, trabaho lang. Naay mga butang, dili na pwede, di nakapwede mulapas diri, ug ako po di na pud mulapas diha. Kay once mga igsoon mo cross ta sa linya, then kuyaw na, peligro na ang atuang kinabuhi. Ang Bible nagsulti, abstain from all appearance of evil. Amen. Amen? Kasi may son, ayaw pasakiti ang imong kaugalingon by compromising with the world. Ikaupat. How do Christians hurt themselves spiritually? Ikaupat. Review ta. How do you hurt yourself spiritually? By holding on to your sin. Ikaduha, by neglecting prayer and Bible study. Ikatulo, when you compromise with the world, by compromising with the world. Ikaapat, by isolating from other believers. By isolating from other believers. Magbasa na gud ta aning Hebrews chapter 10 verse 25. Sige naman nato nino ginabasa, gina-quote, ang kadaghanan nato memorize na ni siya, pero ato gihapong basahon. Kay nagingon ang pulong sa Dios diri naibutang nga kinahanglan masabtan gyud nato sa mga Kristohanon. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Kaya ba ka may gala, if you isolate yourself, okay, mahimo kang luya na Kristohanon. You see, lone Christians are weak Christians. Kay ang disenyo sa Diyos sa ato is we should grow together. And in order to grow together, kinahanglan mga igsoon nga unified kita. Naagid ta sa tapok nato. Amen? You see, kung ato ang idistansya ang ato ang kaugalingon gikan sa church o sa mga godly nga mga higala, we lose accountability. So mahimo ta nga libre. Amen? Wala naman tayo accountability. So di na ta mag-amping. Mahimo ta nga libre. No, pwede na dayon ta nga magbuhat unsay gusto nato. You know, that's what other Christians wants. Gusto sila maglahi, mag-isolate, tungod aron mahimo nila unsay gusto nila. Kay kung na sila sige magsimba na kanunay palibot sa mga
uban nga mga Kristohanon naaman sila accountability. So ang ilang buhaton maglahi sila aron walay accountability. Pero wala sila ka matikod igsoon that they are only hurting themselves kung buhaton nila na. Kay dili ta mo grow, dili ta maligon kung dili ta mo unsa mo join sa uban nga mga Kristohanon. So, kung atuang i-distansya tong kaugalingon sa atuang church ug sa mga godly nga mga Christian, we lose accountability and we lose encouragement. Na kung ikaw mo isolate ka, kisa pa may mo encourage mo. Kung sa giyon sa Bible, tanawa balik sa Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Notice the sunod. But exhorting one another. Unsa man ang exhorting? Ang kanang exhorting means encouraging one another. Kisa may mo encourage atong mga kauban diri sa atong simbahan may gala nga nagpalayo sa ilang simbahan. Nagpalayo sa ilang spiritual family. Na ba? Wala. Sila ga kinabuhi sa ilang kaugalingon. Thinking and believing makatindog sila. Higala pamino, dili jud ka makatindog. Dili makalahutay ang imuhang spiritual life kung mag-inusara ka. So, unsay kinahanglan buhaton nato? We need to stay connected to our church, to the members in our church. Kamu sa mga young people, no? What niyo napansin? Nakagagmay mo? You need to stay connected to your youth group. Ang nahitabo sa paminaw, mga uban nga young people din sa itong simbahan, nagkanya-kanya. There's no closeness and fellowship sa mga youth diri sa atong simbahan. It's like mura nagkanya-kanya. Dili na pwede. Mga igsoon, when it comes mga igala sa ato ang pag-alaga sa Dios, sa ato ang race nato, sa ato ang goal nato, dili pwede maglaylahi ta. Kinahanglan nga united gyud mo. Kung kita diri sa atong simbahan, united ta. Amen? So, bisan, like for example, natay mga fellowship, natay meeting, like for example, no, natay kaning kwan, natay funeral service. Example, gamiton ako ng funeral. Even mga igala, dili ka bation nga gusto ka mo appeal, show up. Nay mga panahon dili ta gusto magsimba kay murag gilaay ta. Bisan mga igala nga bation kag laay, ingon na show up to church. Ayaw padaog sa imong kalaay. Don't get bored. You know what? Mosamot og ka boring ang imong kinabuhi kung dili nimo suklan ang imong unod. Kinahanglan mga igsoon nga mo fight ka, mubangon ka, and then make a decision, make a right decision. Go to church. And then, ikaduha, surround yourself with strong believers. No, diha ka magpatunga, diha ka magmudikit sa mga kusgan nga mga magtotoo. Diha ka. Ayaw ka nang dikit sa mga luya. Ayaw dikit sa mga Kristiyano nga way pagtuog, ug way pagsalig sa Ginoo. Diha ka mo dikit, diha ka mo duol, no? Diha ka magpaduol sa mga kusgan nga mga magtuto aron matakdan ka sa ilang mga espiritu. Kana mga luya diri sa atong simbahan, kinahanglan gyud mo nga muduol mo, mudikit mo, makighalubilo mo sa mga faithful o mga kusgan nga mga believers diri sa atong simbahan.
if you really want to be revived or to para ma-revive ka, kinahanglan nga muduol ka sa mga strong believers. Pangitaan ninyo ng mga tao nga mo challenge sa imuha nga mo grow ka spiritually. Amen. And then be open and honest. Ayaw ka hadlok nga mo share ka sa imong mga struggles. Ayaw ka ulaw nga mo hangyo ka nga magpaampo. Amen. Amen. Dili sa atong simbahan, you know what? Ayaw ka ulaw nga mo hangyo ka. Muhangyo ka mga sa imong mga kaigsunan diri nga magampo sila para sa imuha. Ayaw ninyo isekreto, ayaw ninyo mga igsoon ka ng kasi tawag na umumon. Tama ba? Ang inyong mga struggles. Okay? Mo biya na kita giusa ta sa Ginoo diri para kung natay mga problema, naay mga butang nga nasamok ta, na-struggle ta may gala, ang pwede na itong ma-share na ang mga kauban na ito di simbahan. Kaya kita may magtinabangay. Balik ko sa Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves together. So ayaw isalikway ang panagtigom nato sa usaw-usa. Amen? Sama sa gikiniiyahan sa uban. Talong sunod, but exhorting one another. Di na sigay. Okay, share inyong problema sa kuha. I-share ako kung problema sa imuha. And then I will pray for you and you will pray for me. Amen. We are church. We are body. Pwede mo tana, kung naay samad, diya sa imong lawas, kinsay mo ayos sa imong samad? Di ba ang uban gyapon nga part sa imong lawas? Di ba no? Imong hunahuna, imong mind mo function siya, imong mata, imong kamot, imong tiil mo atog pharmacy, imong kamot mo kuwag kwarta. Di ba no? Imong hunahuna, unsa may tambal nga ipalit ani. Ang mutambal, ang imuha lang gyapon part sa imong lawas. Ikaw gyapon. Ingon na gyapon di sa to simbahan. If naay mga nasamaran diri sa tong simbahan, naay mga nag-struggle diri sa temptation, ingon na or sa addiction, or sa sala, ingon na ayaw kaulaw nga mo share ka sa imuhang mga kauban diri sa atuang church. I-share. And don't be shy to ask them to pray for you. Kana ako encourage yung tanan. And then ikalima, because of time. No? How do we hurt ourselves spiritually? Ikalima, living in fear. By living in fear instead of faith. By living in fear instead of faith. Well, unsay giingon sa pulong sa Dios? 2 Timothy chapter 1 verse 7. Now, tanawan ninyo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang pulong sa Dios, nagingon diri sa ato sa bersikulo 7, for God hath not given us the spirit of what? Tanan-tanan. For God hath not given us the spirit of what? Fear. But of power and of love and of a sound mind. Kay balo ba mo, mga igsoon, ang kahadlok maunay mupugong sa imo sa pag-alagad sa Diyos. Fear holds you back from serving God boldly. Sama katong mga Israelita ba sa Old Testament? No? Di sila mutabok sa Jordan River, dili sila magpadayon sa ilahang journey going to Promised Land, tungod kay nahadlok sila didto sa Canaan. Nahadlok sila sa mga tao, nahadlok sila sa mga pader. So nausab ang ilang hunahuna, di na lang tamo dayon. And mao na exactly ang nahitabo sa uban pod nga mga Kristohanon.
Bisan nga tuod nga kita giluwas taron mga lagad sa Ginoo, ang uban nga mga Kristiyanon dili mga lagad og wala nga lagad tungod kay nahadlok sila sa unsay resulta sa ilahang pagalagad sa Dios. Naay mga uban may igsoon mag-hesitate sila. They hesitate to share their faith. They hesitate to make godly decisions. You know what? Kung ang imuhang desisyonan sa imong kinabuhi is according to the will of God, ayaw pagduwa-duwa sa paghimong desisyon. Amen? Like for example, kanang decide ka nga mag-appeal ka ning faith promise. Mag-support ka og missionaries. Bisan mga igsoon, dili ka dato, pobre ka, na kay panginahanglan, na kay daghang mga bayro nun, ayaw pag-hesitate because nakasabot man ka, nakaibalo man ka, kini kabubuton sa Ginoo. Now, kung ako mo appeal ani, I believe the promise of God that He will fulfill His promise. Nagtuo ko nga kung ako mag-support og mga missionaries, dili ko pasagdahan sa Dios. Kay nagtuo ko sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So dili ko mag-hesitate. Amen? So, importante sa atong kinabuhi, ipatigbabaw ang ato ang pagtuo kaysa sa ato ang kahadlok. Kayo usahay daghang mga butang sa atong kinabuhi, di nato mahimo tungod kay napuno ta sa kahadlok. Nasabtan ninyo? So, importante musalig ka sa Dios, labaw sa imuhang kahadlok. Trust God over your fears. Well, kung ikaw gitawagan sa niya, may tungod sa usa ka butang, na siya tahas sa imuha, or na siya kabubuton para sa imuha, or na siya panawagan para sa imuha, igsoon paminaw. Ayaw pagduaduha. Tungod kay i-equip man ka niya. Amen? Kung siya mutawag sa imuha, siya ang mo-equip sa imuha. Kung siya ang nagtawag sa imuha sa ministry, siya ang mag-provide sa imuhang needs. Siya mag-take care sa imuha. And then, speak up about your faith. Ayaw ihilom ang imong pagtuo. Don't be ashamed to stand for Jesus. Bisan nakadiha sa imong trabaho, ayaw ka ulaw. Nga unsa man, musturya ka mahitungod sa imong pagtuo. Amen? And kung nakay problema ani, you need to pray for boldness. Mag-ampo ka nga tagaan ka sa Dios ug kaisog. Mag-ampo sa Dios nga tagaan ka niya og confidence nga imuhang ikinabuhi ang imuhang pagtuo. Naminaw ba ang tanan? So paghimo og kausaban karong hapon, diha sa imuhang kinabuhi. Naminaw ba ang tanan? Are you holding yourself back spiritually? Naa ba kay gipugngan diya sa imong kaugalingon, spiritually speaking? Sabot pasabot nimo pastor. Meaning to say, well, ang Dios nagsulti sa imuha, kinahanglan ka mag-ampo magbasag Bible, kinahanglan nimo i-share imong faith, kinahanglan ka magsalig sa ako, pero tanawa, tungod mga higala kay naay mga tao, mga circumstansya, ingonana, wala nimo gidayon. Na kay willingness, gusto ka mubuhat sa kabubuton sa Dios, pero wa nimo siya gipadayon because you are afraid. Well, na ba kay gipugngan, spiritually speaking? Well, asa sa mga area may gala nga kinahanglan i-work on nimo. Unsa nga mga sala ang kinahanglan nimo i-confess karong hapon? Imuha bang i-develop ang imong prayer life karon? Imuha ba mga igsoon himuon nga habit ang pagbasag Bible?
Imuha bang putlon ang mga kompromiso diha sa imong kinabuhi? Amen. Amen? Magpabilin ba ka? Okay? Mo-plug in ba ka? Mo-connect ba ka sa imong church kanunay ug sa mga kauban nimo diri sa atong simbahan? Muduol ba ka? Mudikit ba ka? Makighalubilo ba ka? Imo bang expose sa imong kaugalingon diya sa mga godly nga mga friends, godly nga mga Kristohanon? Imuha ba mga igsoon ipatigbabay imong pagtuo kaysa sa imong kahadlok? Kay tanawa, unsa ang mga buta makapasakit sa imo? When you hold on to your sin, when you neglect prayer and Bible study, when you compromise with the world, when you isolate from other believers and your church, and when you live in fear instead of faith. Amen. Check na lang. Asa ka. Asa dinhi. Asa dinhi nga mga butang ang pasakit sa imuha. Kung asa nimo ginapasakitan ang imong kaugalingon. Kinahanglan ka maghimo og kausaban karong hapon. Before mga igala, i-control ka sa atong kaaway. Amen? Before siya mudaog sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga imuhang isalikway unsa mga dili makatabang, kinahanglan undangon nimo unsa ang mga butang nga makadaot sa imuha, kinahanglan isalikway nimo ang kanang mga salaa and make right with God. Amen? Okay, atong buhaton ron mag-ampo tayo, iduko nato itong mga ulo, ipiyo nato itong mga mata. Giingnan ta mga igala, sama sa kong gihatag sa nga illustration, gihatagan na ta sa Diyos sa mga butang nga atong gikinahanglan in order for us to grow strong as a Christian, para malig-on ta, para mahimo tang lagsik, healthy na Kristohanon. Available na ang mga butang. Sama tong kaganina na isa ka lalaki, nagpuyo siya sa usa ka balay. Ang iyang balay puno siya og mga pagkaon. Na mga pagkaon naka-stock dito sa iyang balay, na mga prutas, mga drinks, tanan nga iyang gikinahanglan. Ang problema niya kay ning dumili siya sa pagkaon, ning dumili siya mga igsoon sa pagkaon, sa pag-inom. Mao nang naluya siya. Ikaw pud mga igsoon, maluya pud ka diya sa imong kinabuhi kung mo-refuse ka sa paggamit atong mga butang nga gihatag na sa Ginoo sa imo. Sama aning pulong niya, pag-ampo, fellowship, church, worship, serving, mga yun nga mga butang. Those things can help you become a strong Christian. Mga itagtabang sa Ginoo karon. Father in heaven, please move the invitation. Lord, nakita nimo ang mga problema sa mga katawhan nimo dinhi. Kung unsa, Lord, ang mga butang diha sa ilang kinabuhi, ang ilaha Ginoo gineglect o ang ilang mga ginabuhat. Tungod lay mga uban nga mga Kristohanon, Lord, nga ilahang ginapasakitan ang ilang kaugalingon. Abi nila okay lang sila, pero dili sila okay. Hinay-hinay lang. Kaluya sila, nabugnaw sila, hangtod na layo sila sa imo. Ug hangtod Ginoo, ang uban nga mga Kristohanon nangawala gid sila, Lord God. Naanod sila palayo ug di na gid sila makita. Lisod ang pag-recover sa ilahang spiritual life tungod kay ilahang gineglect ang katong mga butang nga imong gihatag sa ila. Lord, please tabangi ang imong mga katawhan diri. Giluwas na minimo gikan sa impyerno. Lord, luwas sa pud ang among kinabuhi gikan sa mga battles nga among giatubang diri sa kalibutan.
tungod kay naa pa ang kaaway namo Lord, sige pa mi niya ginasamo. Ginabutangan niya glitag ang amo ang dalan. Ginatirahan mi niya Lord God ug mga nagkalayo nga pana. Ginatintal mi Ginoo. Ginadani mi niya. Kay gusto niya Lord, maluya mi, masakitan mi, ug malaglag kini among kinabuhi. Father, I pray, tabangi ang imong mga katawhan diri sa NDBC. And help them, Lord, to be faithful in using those things that they need in their Christian life. I pray these things in Jesus' name. Pwede ta manindog. Unya, pabilin na ta sa pagduko sa atong ulo, sa pagpiyong sa atong mga mata. Karong hapon, igsoon, I believe nga nakasabot ka sa mensahe o nagtuupog ko nga ang Diyos nag-istorya sa ato. Karon, himuan natog action ang kining mensahe nga nadungga nato karong hapon. Ang atong buhaton karon mag-pray ta, mangayo ta sa Dios, maghangyo ta sa Dios, no? Nga ipakita niya sa atoa kung asa ta kinahanglan mo grow. Lord, please show me where I need to grow in my Christian life. And then ikaduha, paghimo og practical change karon nga semana. Like for example, basin katong miaging semana wala ka gabasa og Bible. You can make a difference this week. Pwede nimo usbon mga igsoon ang imong kinaiyam. Aron nga ma-differentiate nimo, makita nimo ang kalainan, makita nimo ang progress sa imong Christian life. Last week wa ka gabasa og Bible, this week every day karon nga week magbasa kag Bible. Last week basin putol-putol ang imong pag-ampo, karon pag-ampo morning and night. Ingon na. Maybe sa pila na kahigayon sa imong kinabuhi na kay mga ginakuan nga sala, karon isalikway na siya. Mga ingon na ba no? Paghimo og practical change. And then surround yourself with people who will help you stay strong. Paghimog decision from now on, diha ko mo dikit sa mga tao, mga Kristohanon nga makatabang sa kuha spiritually. Aron ako magpabilin nga kusgan diha sa Ginoo. So if you want to come and pray, tagaig panahon ang imong kaugalingon nga makigistorya sa Ginoo. The altar is open.